Are you ready? Dynamic Host Configuration Protocol. Kilalang kilala to sa networking side ng IT. Kasi ito yung tinatawag nating DHCP. Ano ba yung DHCP? Ito yung automatic na pag-a-assign ng IP address sa mga computer. Boss, kung automatic yan, meron bang manual? Yes, meron. Pwede ka mag-assign. Yung computer, yung cellphone mo, o anumang device mo, pwede mong assignan yan ng manual. Ikaw mismo magta-type. Okay? For example, may isang computer. Pwede kang mag-assign dyan ng IP address. Okay? Paano kung dalawa? Pwede. Tatlo. Pwede, mag-manual ka pa rin. Paano kung pito na? Kaya mo pa bang i-manual lahat yan? Masipag ka, pwede. Sabihin natin kaya mo. Paano kung ganyan nakarami? Paano kung nakapasok ka sa medium to large business na company? Ganyan karami yung PC. Paano kung enterprise? Paano kung global? Paano kung sobrang dami na talaga ng mga computer? Yan, dyan mo kailangan ang DHCP. Kasi pag ganyan karami, ang mga computers mo, prone na prone yan sa mga errors. Human errors. Siyempre maduduling ganyan. Malilito ka niyan, magugulat ka na lang na ang labo. Di gumagana yung isang computer kasi mali na yung type mo. Dito pumapasok yung DHCP configuration. Kasi eto, i-assign niya lahat ng computers na nakikita mo automatically ng IP address. Paano to gumagana? Sa pamamagitan ng DORA process. Yan yung reference ng DHCP. Explain ko abbreviation kasi yan. Acronym lang yan. Discover, yan yung parang yung device mo sumisigaw. Sino dyan magbibigay ng IP? Offer, si DHCP server naman, sasagot. Meron akong available na settings, TCP/IP settings dito na pwede kong i-offer sa'yo. Tapos yung nag-request, i-request niya na, o yung in-offer mo akin na lang. Tapos i-acknowledge ng DHCP server. Para mas malinaw, maggawa tayo illustration dito sa kanan. May computer ka, tapos may server ka. Pagkabukas ng computer na yan, ang unang gagawin niya, magsisend ng discover message. DHCP. DHCP, sasagot, o-offer siya, tapos yung client PC, i-request niya na yung in-offer ng DHCP server, akin na lang yan, and then, i-acknowledge naman ng DHCP server. Gets mo? Ako magbigay pa tayo ng mas real world. For example, ganito, maliit yung network. May accounting, may HR, tapos meron ka ring DHCP server. Tapos may isang user na nagbukas ng PC. Pagbukas niya, sabi ko nga sa'yo, ang pinakaunang-una, isa sa mga unang ginagawa ng computer is nagbo-broadcast ng discover message. Yan discover message na yan, pang DHCP server yan. May mga protocol sa loob niyan na pag-uusapan natin sa mga ibang videos. Ibig ko sabihin, yung message na yan, papunta kay DHCP server yan. May mga protocol siya, may mga port numbers yan. Okay? Pero for simplicity ng paliwanag natin ngayon, tandaan mo, ang isang computer, pag nag-turn on siya, unang-unang ginagawa niya, nagbabato ng discover message. Since nakatusok tong accounting computer na to sa switch na to, kakaabot kay switch yung message. Ayan yung discover message. And alam naman natin lahat na ang switch, nagbo-broadcast, nagpo-forward ng broadcast messages. So, ifo-forward niya lahat yan sa ports niya. Pwera lang dun sa pinanggalingan. So, ifo-forward niya sa HR at saka DHCP server. Pero sabi ko nga sa'yo, may mga port numbers yan na patungkol lang kay DHCP server. Since marireceive ng HR yan, anong gagawin ng HR? Ida-drop lang niya yan. Kasi hindi naman siya DHCP server Okay? Marireceive niya. Pero di na siya magre-reply. Kasi hindi siya yun Pag tinawag ba itang Boss Jake, di naman ikaw si Jake, lilingon ka ba? Pero narinig mo. Ganon din yung computer. Ngayon, yung DHCP server, since na-receive niya rin yung discover message, at para sa DHCP server yun, ano mangyayari? Titingnan niya yun. Gagamitin niya yung OSI layers. Titingnan niya yun. Gets mo? Mag-focus tayo dito sa DHCP server. Ano yung second step? Doon sa DORA process, una, discover. Na-discover na yung DHCP server. Alam na natin na nakarating yung discover message natin kay DHCP server. Ngayon, si DHCP server, mag-o-offer siya. Ano ino-offer niya? IP address. Pero hindi lang IP address. Set ng mga addresses yun. O mas kilala sa TCP IP settings. Ito yung listahan ng TCP IP settings.
IP address, subnet mask, default gateway, DNS. Lahat yan nakalagay dun sa offer message. DHCP server na ibabalik niya dun sa nag-request, which is yung accounting na workstation. Yan yung lahat ng nakalagay dun sa offer message. So, ang gagawin ng DHCP server is send niya pabalik dun sa switch, tapos yung switch is send papunta sa accounting. Boss, ba't hindi na pumunta sa HR? Kasi alam na niya yan. Okay? Alam niya na yan, nagaling yung kay accounting at para kay accounting yun. Pag-aralan natin yan sa mga ibang videos regarding sa mga encapsulation ng mga protocols na yan. Pero ang point, yung offer message ni DHCP server makakabalik na kay accounting. Anong gagawin ng accounting? Na-receive niya yun. So, magre-reply pa rin siya. Anong sasabihin niya? I-request niya. Tandaan mo, Dora, tapos na yung discover, yung offer, tapos na rin, yung R, request. I-request ng accounting na, uy, natanggap ko yung TCP/IP settings na ino-offer mo. Akin na lang to. Ganon yung gagawin niya. So, magbabato siya ng request message. Same pa rin. Papunta ng switch, tapos sa switch, papunta ng DHCP server. Matatanggap ng DHCP server yan. Pag natanggap ng DHCP server yan, anong gagawin ng DHCP server? I-acknowledge na yan. Yan na yung ACK message. ACK, acknowledge lang yan, maliit lang na acknowledge para kasya lang siya dyan sa sobre. Okay? Ang ibig sabihin niyan, magre-reply pa rin yung DHCP server na ina-acknowledge niya yung request na tinatanggap na ng accounting na workstation. Yung in-offer niyang TCP IP settings. Discover, offer, request, acknowledge. Yun ang DORA process. Tapos, meron ng network yung accounting na user. Ngayon, isa pa sa kailangan mong tandaan, pinag-uusapan ng DHCP server is yung DHCP list time. Ano yon? Para siyang time. Nag-i-expire siya. Hindi porket nasa sa'yo na yung inassign ng DHCP server, in-offer niya sa'yo, forever na sa'yo yan. Babawiin niya rin yan. Basahin mo tong definition ko. Walang forever sa IP address. May list time yan. Pag expired na, paalam IP. Bagong address na naman. Imagine mo parang renta lang yan. Hindi sa'yo talaga. Gamitin mo habang pwede. Okay? Ibig sabihin, pinaparent niya lang. Kaya nga lease. 'Di ba yung lease, ibig sabihin rent? Pinapa-lease niya lang yung IP address. Hindi sa'yo yan, pero sa ngayon, sa'yo yan. Pero may limited time, may time frame na babawiin yan. Okay? Para ma-check mo yung sinasabi ko, yung lease time na to, i-follow mo tong step sa baba. Sa keyboard mo, i-press mo ng sabay yung Windows key plus yung R key. Tapos may lalabas dyan na run command. Type mo yung CMD. Pag lumabas yung CMD, i-type mo to IP config space /all. Tapos lalabas to. Ito sa computer ko to mismo. Tapos hanapin mo yung list obtain. Kita mo yung list obtain. Ibig sabihin, yung IP address na to natanggap ko ng October 26, Saturday. Tapos yung oras, makikita mo 8:46. Tapos babawiin to ng DHCP server ko sa Wednesday, October 30 ng 3:39 AM. Gets mo? Hindi siya forever. Paano pag binawi? Ibabalik niya rin yan. Iba naman. Pwedeng yan pa rin yung set or pwedeng iba naman yung TCP/IP settings. Depende kung ano yung availability ng DHCP. So, eto na. Boss notes. Tandaan mo, DHCP basics. Ito ang Dynamic Host Configuration Protocol, ang automatic na nagbibigay ng IP address sa bawat device sa network. Wala nang abala, hindi yung mano-mano, which is nakakapagod at expose ka sa human error. Pangalawa, yung lease time. Hindi porket automatic mo siyang na-obtain, binigay na sa'yo ng DHCP server, forever na sa'yo yan. Merong time limit. Bawat isang IP address o TCP/IP settings na ibinigay sa'yo, babawiin rin yan ng DHCP server. Pwede mong i-renew. Okay, marirenew yun. Depende kung ano yung availability na binabato ng DHCP server mo. Lastly, yung DORA process. Lagi mo itong tandaan kahit sa interview or sa mismong trabaho mo na o sa exam ng CCNA, lalabas to. Pakimemorya mo yan ha. DORA. Discover, offer, request, acknowledge. Yung discover, sino magbibigay ng IP dyan? Naghahanap yung computer mo. Nahanap niya yung DHCP server. Offer, yung DHCP server, natanggap niya na yung message ng discover, mag-offer siya ng TCP/IP settings, yung apat.
ire-request naman ng client na yung inoffer is kanya na. Acknowledge, i-acknowledge ng DHCP server na sige, sa'yo na yan. Pero tandaan mo, may lease time at babawiin ko rin yan pag naubos na yung time limit. Okay, yun na yung pinaka-basic ng DHCP. Alam ko may mga other topics pa ang DHCP. Conflicts, include, relay, IP helper, something like that. Pag-uusapan natin sa ibang video. Pero ito ang pinaka-concept ng DHCP. Alright? Tandaan mo, kung ayaw mo iwas abala, magmano-mano, sa 500 o sobrang daming computers, mag-assign ka ng IP address, mag-DHCP ka.